May ilang taong lumapit at agad-agad na hiningi sa ating bida ang essence ng flying fish. Gayunpaman, sa kagustuhan nila, nang makita nilang mababa ang antas ng ating bida, nagsimula silang magbanta rito. Dahil dito, nagdesisyon ang ating bida na bigyan sila ng leksyon lahat. Agad-agad niyang inaktibo ang bone prison at nagpakawala ng mga tanikala na gawa sa buto patungo sa kanila. Umabot ang mga tanikalang buto sa mga taong iyon at nagsimulang bihagan sila, at killing intent na umaapaw mula sa loob ng ating bida ay labis na makapangyarihan. Ang mga kanina lang ay mayabang na nagtataas ng kanilang mga sandata sa harap ng ating bida ay ngayon ay labis na natakot matapos makita ang bone prison at madama ang killing intent na sumasabog mula sa kanya. Habang nakatingin sa mga kakaibang tanikalang buto na iyon, desperado silang sumubok tumakas, ngunit hindi sila makawala. Sumigaw ang isa sa kanila sa takot, itong killing intent ay hindi dapat taglayin ng isang antas 52. Isa pa, nanginginig sa takot, ang sumigaw na tiyak na itinatago nito ang totoong antas. Pagkatapos ay sumigaw naman ang iba pa, hinihimok ang lahat na tumakas ng mabilis hanggat maaari. Ngunit sa kabila ng kanilang desperadong pagtatangka, hindi sila makawala. Sumisigaw sa sindik at takot, sinabi nila, ano itong parang kalansay na bagay? Bakit hindi ako makawala rito? Bakit hindi ko mabasag ang mga butong ito? Sa gitna nila, ang kanilang pinuno na siyang pinakamayabang sa lahat ay nakulong din sa mga tanikalang buto na ito. Upang makatakas, ginamit niya ang isang kasanayan na tinatawag na Ultra Limit Defense, na tinawag niyang Super Extreme Defense. Sa sandaling inaktibo niya ito, sumabog ang ginintoang enerhiya mula sa kanyang katawan, binali ang mga tanikalang buto sa loob lang ng ilang segundo, at pinayagan siyang makatakas. Hinihingal ng malalim at lubos na pagod, bahagya siyang ngumiti at sinabi, ito ang upgraded version ng Extreme Defense. Pagkatapos ng antas 70, maaari mo itong masterin. Sa loob ng 60 segundo, hindi ako tatablan ng anumang negatibong status. Kahit ang isang boss ay hindi ako masisira kahit bahagya. Gayunpaman, bago pa man niya matapos ang kanyang mga salita, isang mandirigmang kalansay ang biglang sumugod patungo sa kanya at nagpakawala ng isang marahas na blast attack. Ang malakas na hampas ay bumagsak sa pinuno, agad na sinira ang lahat ng kanyang mga depensa at tumama ng direkta sa kanya. Nang tumama ang atake, sumigaw siya habang pinapalipad palayo. Mula sa malayo, tiningnan siya ng ating bida na may malamig na boses at sinabi, ang lakas mo ay walang espesyal, ngunit ang yabang mo ay tila espesyal. Matapos matamaan ng ataking iyon, dinura ng pinuno ang maraming dugo, nanginginig sa pagkabigla. Nakabukas ng malaki ang kanyang mga mata sa di paniniwala habang nag-iisip sa sarili, paano ito nangyari? Ang Super Extreme Defense ko ay nabasag. Gaano katindi ang attack power ng kanyang summoned creature? Samantala, itinutok ng iba pang mga mandirigmang kalansay ang kanilang mga talam sa mga kasamahan niya at nagsimulang walang tigil na atakihin sila gamit ang kanilang malalaking espadang. Ang pinuno, na nahihilo pa rin sa tama, ay lumingon sa paligid ng natataranta at bumulong sa sarili, nasa lahat sila, ang mga summons niyang ito. Saan ako tatakas? Sa mismong sandaling iyon, umabot sa kanyang pandinig ang mga sigaw at iyak ng sakit ng kanyang mga kasamahan. Narinig ang kanilang mga boses na naghihirap, lumingon siya upang tingnan sila, at ang kanyang mga mata ay napuno ng sindik at di paniniwala. Tumulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo habang nakatitig sa nakakatakot na eksena sa kanyang harapan. Lam-ingalinga ang pinuno ng desperado. Natupok siya ng takot at bumuhos ang pawis sa kanyang mukha, dahil wala siyang makitang kahit 100 upang makatakas. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, bigla siyang naglabas ng isang kumikinang na espada at sumigaw, ngayon ay susupilan kita sa pamamagitan ng aking dugo. Holy sacrifice! Agad-agad, binunot din ng kanyang mga kasamahan ang kanilang malalaking espada, at ang kanilang mga sandata ay kumikinang sa banal na liwanag. Sabay-sabay silang sumigaw, Holy sacrifice! Sila ay gumagawa ng isang uri ng ritual, habang ang gininto ang mga liwanag ay pumaitaas ng diretsyo sa kalangitan. Mula sa malayo, naririnig ang kanilang mga salita, bumulong ang ating bida, sacrifice. Pamilyar ito, baka iyon ba ang sacrifice, ang kaparehong kasanayan ng demonyo ng kalaliman? Samantala, kung saan nagtipon ang gininto ang liwanag,
isang makapangyarihang enerhiya at presyon ang sumabog palabas. Ngunit ang presyon na ito ay labis na nakasakit sa iba, dahil nagamit na nila ang lahat ng kanilang lakas upang gawin ang ritual ng pagtawag, na nag-iwan sa kanila sa isang kaila-hilakbot na kalagayan. Gayunpaman, ang pagtawag ay hindi pa kumpleto. Upang tapusin ito, isa sa kanila ang bumigkas ng mga huling salita, taos puso naming inaanyayahan ang pagbaba ng Diyos. Agad-agad, lalong lumiwanag ang kalangitan habang isang makapangyarihang gininto ang enerhiya ang nagtipon sa itaas. Mula sa loob ng gininto ang liwanag na iyon, isang anghel ang bumaba. Ang kanyang pagdating ay nagliwanag sa buong lugar. Nang makita ito, ang pinuno ng grupo, na napuno ng pag-asa, ay tumawa at sumigaw, "Pakiusap, Diyos na anghel, tulungan mo kaming sirain ang kasamaan na ito sa harap namin." Ang ating bida, nang makita ang pagpapakita ng anghel, ay naging seryoso. Tinitigan ng anghel ang mga banal na uri ng mandirigman na tumawag sa kanya, at agad siyang nagpakawala ng basbas ng banal na enerhiya sa kanila. Naligo sa banal na liwanag na ito, lahat sila ay napalibutan ng sagradong enerhiya. Mula sa gilid, pinagagaling din ng anghel ang kanilang mga sugat, ibinabalik ang kanilang lakas. At pagkatapos, matapos palibutan ang lahat ng banal na enerhiya, laminggalinga ang anghel at nakita ang mga undead. Sa isang mahigpit at seryosong tono, idineklara niya, "Ganitong kakapal na ereheng kasamaan, kayo ay parurusahan ng mga banal na apoy." Ang anghel na lumitaw ay walang iba kundi ang Angel Holy Spirit, na nabuo sa pananampalataya ng mga mananampalataya ng banal na simbahan, na tinawag sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng buhay. Nagtataglay siya ng lakas na pseudo-god level at maaaring manatili sa loob ng 5 minuto. Ang ating bida, nang makita at marinig ito, ay agad na nagsabi, "Malinaw na wala akong ginawang masama, kaya bakit ka nagpipilit na tawagin akong masama?" Inaktibo niya ang strong soldier, nag-iisip sa sarili, isang hamak na pseudo-god lang, isang nilalang na nasa parehong antas ng clone ng isang demon king. Maaaring hindi imposibleng patayin siya. Samantala, dumiretso ang anghel sa mga mandirigmang kalansay ng ating bida, inaktibo ang isang malakas na palm skill. Sumisigaw ng galit, sumigaw siya, "Masamang tao, mamamatay ka na ngayon." Sa sandaling nilikha ang enerhiya na bumubuo ng atake ng palad, ito ay sumulong ng mabilis, diretso patungo sa mga skeleton at kay Lin Muyo. Ang atake ay labis na makapangyarihan, nagpakawala ng napakalaking presyon habang bumababa, bago tuluyang bumangga sa kanila. Ang ekspresyon ng ating bida ay naging seryoso. Mabilis niyang inaktibo ang Soul Flame at pinakawalan nito sa anghel. Sa sandaling tumama ang Soul Flame sa kanya, ang anghel ay sumigaw sa matinding sakit, hinawakan ang kanyang ulo at sumisigaw sa galit. Kahit anong subok niya, hindi niya maalis ang Soul Flame sa pamamagitan ng normal na paraan. Upang labanan ang mga apoy, inaktibo niya ang Holy Fire, na pumulibot sa kanya, sinunog ang Soul Flame. Ang Holy Fire ay nagsimula ring apektuhan ang kalapit na mga mandirigmang kalansay. Sa sandaling nahawakan sila ng Holy Flame, sila ay nag-apoy at nasunog ng tuluyan. Pinapanood ito, seryosong nag-isip ang ating bida, wala na. Sa presensya ng Holy Flame, hindi man lang makalapit ang mga kalansay. Agad niyang inaktibo ang skeleton armor sa sarili, dahil isang makapangyarihang enerhiya at atake na puno ng apoy ang sumusugod patungo sa kanya. Sa sandaling tumama ito, ang mga apoy ay nagsimulang sunugin ang lahat. Ang kanyang skeleton armor ay nahirapang magtiis sa Holy Flame, at may seryosong tingin, sinabi niya, kahit ang skeleton armor ay hindi kayang tuluyang pigilan ang pinsala ng Holy Flame. Ang Holy Flame ay lalo pang naging nakamamatay, sinunog ang skeleton armor ng buo. Napilitang umatras, nagmadali siyang lumayo sa mas ligtas na distansya. Naglabas ng essence of the poison god, malamig siyang nagsabi, "Kung Diyos ang kalaban, lalabanan ko siya sa paraang pang-Diyos." Sa tabi niya, nakatayo ang General Lick, at inaktibo ng ating bida ang poison essence laban dito. Agad namang itinaas ng General Lick ang kanyang baston at inaktibo ang toxic aura, na ipinatama niya sa lahat ng miyembro ng Undead Legion. Ang nakakalaso na aura ay nagdaragdag ng laso na kalasag sa lahat ng miyembro ng Undead Legion, na nagdudulot ng 10 puntos ng pinsala bawat segundo sa lahat ng kaaway sa loob ng 500 metro, at walang hanggang stack.
Pagkaaktibo pa lang ng aura, kumalat na ito sa mga skeleton warriors, na ngayon ay nababalutan na ng nakal-alasong enerhiya. Ang toxic force na ito ay marahas na sumugod patungo sa anghel. Gayunpaman, kahit nakikita ito, hindi nataranta ang anghel. Sa halip, ninisihan niya ang ginawa ng ating bida at sinabing napakahinang lason, ano ang silbi niyan? Ngunit habang umiiwas siya sa lason, napalibutan na siya ng mga mandirigmang skeleton mula sa lahat ng panig. Ngayon, nakahanda na ang kanilang mga espada at nababalutan ng lason ang kanilang mga katawan, papalapit na sila. Sa panunood nito, tumawa ang ating bida at sinabing, wala ring silbi. Ang aking leyo ng mga undead ay walang katapusan, walang kamatayan, at hindi masisira. Ang isang nakakalaso na aura, maaaring hindi mahalaga, ngunit ang infinite stakang, kukuyugin ka nito hanggang sa mamatay ka. Samantala, nabalot na ng nakal-alasong usok ang anghel. Lubos siyang napalibutan at nagpumiglas siyang makatakas. Umiiyak at umuubos sa gulat, sumigaw siya. Ang lasong ito, bakit napakatagal mawala? Dito na nagtatapos ang kabanatang ito. Kita-kits sa susunod na video. Siguraduhin bigyan ng rate ang kabanatang ito, mula 1 hanggang 10, sa comment section. Mag-ingat at paalam.